Today, iba naman pag-usapan natin. Tigil muna tayo sa mga top to earn na topics na yan, no? Pero pag-uusapan pa rin natin yung airdrop. Okay? So meron ako i-share sa inyong project na magkakaroon ng airdrop. Ang kailangan mo lang gawin is tapusin yung mga quest nila, mga tasks na like follow, retweet, like, mga ganong klaseng mga missions or mga tasks. Pag nagawa mo yun, may chance kang makukuha ng mga Crow airdrop. Okay? Crow as in Chroma, no? Chroma network, Crow airdrop. And makakuha ka rin ng USDT. Pag nakakuha ka ng mga NFTs nila, may chance kang makakuha ng USDT and Crow airdrop. Kailangan mo lang gawin is tapusin yung mga quest. Alright? So, next na ipapakita ko sa inyo is yung mga quest nila, kung paano mag-start, yung tutorial ba, kumbaga. Alright? Alright, so nandito tayo ngayon sa KCU or Chroma Creative Universe. Ito yung panibagong or bagong gamified platform from Chroma Network. So, there's a massive airdrop ongoing, Crow airdrop. Meron din tayong mga USDT na pinang-giveaway nila sa mga loyal users nila. So, pag-usapan muna natin yung dalawang building dito. Kasi currently, there are, I think, a total of 6. Pero yung mga iba, coming soon pa lang. So, pag-usapan muna natin yung Ortopia. So, Ortopia, ito yung quest platform kung saan dito ka mag-earn ng USDT, chance to win USDT, and yung mga ores. Pag-usapan natin yung ores mamaya, no? So, there are a total of, I think, 6 quest platform. Pero dito sa Ortopia, kumbaga, kinonsolidate na niya. Nandito na lahat. Pero kung gusto mo hiwalay-hiwalay, pwede rin. Meron tayong from Intrack, Galaxy, TaskOn, Overtake World, and Zeely. And also, Quest End. So, the usual quest na kailangan mo lang gawin dito or mga task is follow on them on Discord, X, YouTube, repost, or like ng mga tweets, and then, yun lang, kailangan mo lang gawin yun, and then may chance ka na makakuha or maka-earn ng USDT and ores. Ganun lang kabilis, no? Now, next, pag-usapan natin is yung factory. So, dito na pumapasok yung Crow airdrop. Yung ores, yung pinag-usapan natin kanina, yung mga quest na may chance ka makakuha ng mga ores. Saan mo gagamitin itong ores? Ang ores, gagamitin yan to refine Mystic Alloy. Alright? So, ito, papakita ko sa inyo, no? Ayan. So, may chance ka makakuha. Yung ores mo, gagawin siyang Mystic Alloy. And then yung Mystic Alloy, gagawin mo siyang Mystic Box. It's like a mystery box. Itong mystery box, pag inopen mo, may chance ka makakuha ng mga pro gamers items. So, there are different rarities. Ayan. A total of 6 gaming items with each 4 levels of rarity. Siyempre, pinaka-gusto mo is yung pinaka-rare and yung pinaka-mataas na gaming item. Bakit? Kasi ito yung magiging indication mo kung gaano kakalaking Crow airdrop ang makukuha mo. Alright? So, basically, itong gamified platform, ang kailangan mong gawin is to finish quest na may reward na ores, and then this ores, i-refine mo siya sa factory para makuha mo yung Mystic Alloy. And then siguro may minimum required na Mystic Alloy para makapag-craft ka ng mystery box. And then this mystery box, i-open mo siya for a chance to get gaming items. And then these gaming items, pwede mo yan ilagay. So may pagka MMORPG kasi itong Chroma Creative Universe eh. Although it's still coming soon. So meron silang, I think, baba natin dito. Ayan, dito sa gate. So sa gate, gagawa ka ng mga characters. These are called Chromans, no? So you can mint up to 5 Chromans or 5 na characters. And these characters, pwede mo i-equip sa kanila yung mga gaming items na mabubuo mo. Ayan, dito sa gamer items. Equip mo sila, most probably, lumakas sila, or parang bragging rights yan sa universe nila. It's more of a gamified. Again, this is gamified, so maybe meron silang play to earn soon. I don't know. No? But pwede mo yan i-brag yung mga items mo. Yung equip your Chromans dito sa Armory. Ayun. Obtain higher items, boost your score. So, para yan, pataasan ng score. So, most probably or most likely dun magiging basihan kung gaano kalaking airdrop ang makukuha mo na Crow. And of course, lastly is yung Agora, which means, sasali ka sa Discord nila. Pero most likely nagawa mo yun, nakasali ka na kasi yun yung isa sa mga requirements ng mga tasks. So, it's a gamified platform. It's very interactive. It's very beginner friendly. Kailangan mo lang gawin or kailangan mo lang magkaroon is
Web3 wallet. Alright? So, pinaka-most popular but not very beginner-friendly na wallet is MetaMask. Laging-lagi mo yung marinig yan sa Web3. But I would recommend OKX Web3 wallet. You don't have to create an account sa OKX para magamit yon. Di mo kailangan mag-register. Pwede mo kagad gamitin yon. Just download the OKX app or access kayo ng OKX na website. Pwede ka rin gumamit ng Rabbi wallet. So, marami pang compatible wallets dyan. Pero itong tatlo yung ma-recommend ko. Actually, dalawa lang, no? OKX Web3 wallet and Rabbi wallet. Yung dalawa lang. Pero syempre, ang first pick ko is OKX Web3 wallet. Kasi, syempre, pag gusto mo na mag-cash out, dadaan mo yan sa OKX, di ba? So, mas convenient yan from OKX Web3 wallet papuntang OKX. Wala na, very seamless. So, if wala ka pang account sa OKX, lilive ko ng link sa description. And all these other websites, itong mga Quest platform, ililive ko yan lahat sa description. Alright? So, hindi kayo ma-fish. So, I hope nakatulong to. If so, make sure to subscribe kasi marami pa akong ibibigay sa inyong airdrop potentials or other tap to earn projects. Alright? Thank you. Bye-bye.